Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-usapan natin ngayon, ito po, no? Teka, bakit hindi na-charge to? Pag-usapan po natin, ito po si Senator Coco Pimentel ay ihaharap na po sa Korte Suprema. Ito pong kinu-question niya po itong validity. Kung constitutional po ba yung 2024 GA budget natin, no? Kasi po alam niyo naman na di po ba na dinagdagan po to, nagdagdag sila ng almost 500 billion na unprogram, no? Kasabay halos niyan ng panawagan na yan, nagpanawagan din po si Congressman Lagman sa Kongreso naman, ganun din po, no? Kino-question niya rin tong validity ng 2024 election 2024 budget. Teka, parang madilim yata ako. Mamaya na kayo bumawi. Okay. Bukod po dyan, yung pong pinagmamalaki po ng mga followers ni PBBM, yung mga proyekto, no? Lilinawin lang po natin, wala naman pong alangan namang isang taon ka mahigit, wala po nagawa. Yung sinasabi po nating wala nagawa, yung major, no? Yung talagang yung mga ipinangako. At pag-usapan po natin yan, no? Kung paano po mag-appreciate ng mga major projects at saka yung pagkakaiba po ng proyekto na pang mayor, pang barangay, di ba? Ayan. So yan po ang ating mga pag-uusapan, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Balikan po natin, no? Unahin po muna natin tong mga pampaswabe lang. Ito po, meron po ritong ito nakakatawa. Sabi nitong supporter ni PBBM, grupo ng mga kabataan, kontento sa managawa ni PBBM ngayong 2023. Kita nyo grupo ng kabataan kompleto kontento raw sa mga nagawa ni PBBM ngayong 2023. Kala ko yung kabataan party list, di ba? Kasi grupo ng kabataan, ang laki ng kabataan. Parang, posible naman talaga ang grupo ni Raul Manuel. Ang grupo ni Manuel sumusuporta kay PBBM. Yung pala, BBM Youth. Alam nga naman BBM Youth tapos hindi susuporta kay Pangulong Marcos. Kayo naman, nagpapatawa naman kayo. Okay, eto pa isa nakakatawa. Maraming mga patawa Eto po, si Piloso Potasio, malamang to sumasaw-saw-saw to Yung pala, dilawan siya o kakamping, no? Sabi ni Piloso Potasio, ang lalim ng hidwaan ng Pulangaw at DDS sheet. Ang lakas pa rin, sarap panoorin. Alam mo, Piloso Potasio, no? Alam naman namin yung trabaho ninyo Ito sa totoo lang ang purpose ng mga, hindi na po sila nagmamatter mahalaga Hindi na po sila nagmamatter ngayon. No? Wala na silang bilang. Itong mga dilawan at kakamping. Nakakatawa kasi ang tagal nilang pinanalangin, no? Ang tagal nilang siniraan, ang tagal nilang pinangarap na mabiyak na yung unity. Pero nung nabiyak na po yung unity, wala rin po silang pakinabang
lusaw na po sila. Yun yung problema, eh, 'no? Abang ka ng abang, 'di ba nakita nila napakalakas talaga ng unit team. Marcos tsaka Duterte nag-combine, talagang walang makakatalo, eh. So ang pangarap po ng lahat ng political forces, mabiyak 'tong, ano na 'to, puwersa na 'to para makasingit sila. Pero dahil po sa kanilang ang style nila ay, paninira lang, wala naman silang dinevelop na bagong mga leaders, kahit po matupad yung pangarap nila at natupad na nga po yung pangarap nila na na mabuwag, 'di ba? Sa totoo lang, parang cut nail. Alam na ng lahat pala sa showbiz na hiwalay na. Puta tayong mga non-showbiz lang ang hindi nakakaalam. So alam na lahat natin, eh. Ah, ah, okey na rin, alam na natin 'yan, eh. Buhat nung nakialam si ano, si Tamby. So wala rin po silang nahita kaya mananatili tagapanood at sawsawero. Pero ang katotohanan, labas kayo lahat sa top 12. Yung mga pambato ninyo si Leni Robredo, Kiko Pangilinan, sila Trillanes, si Laila de Lima, wala po sila sa top 12. Pati nga si Martin Romualdez 'no, ay hindi nga pala nila kakampi yun. Okey, dito na po tayo, punta na po tayo sa mga medyo serious 'no. Eto po, sakit na sakit etong gobyerno na 'to. Kaya ngayon panelabas, 'no, kabataan, mga grupo ng kabataan, ano yung sabi nila, satisfied. Hindi satisfied ang termino, eh. Kontento, satisfied din. Kontento sa mga nagawa. Pero ano po ba yung mga nagawa, 'di ba yun yung hinahanap natin, eh. Eto po ang nakakatuwa 'pag pinagtanggol pa po nila yung kasalukuyang administrasyon. Ang nakakatawa po, yung pong meaning nila ng, mga nagawa ay literal. Totoo ba walang nagawa ba dun? Wala ba talaga nagawa? Ano 'to? Alam niyo po, 'no, kinakantyawan natin si Leni nung araw. Ibig ba sabihin walang ginawa si Leni? Meron, eh. 'Di ba, namigay ng mga, spagheteng puti, namimigay ng 'pag may bagyo nakikipag-unahan, namimigay ng mga doseng supot para sa isang probinsya o 3 probinsya. Nagbilang ako niyan dati, 21 yatang supot yung ipamimigay sa buong probinsya. Ang point ko lang, Vice President ka pero ang trabaho mo, ang ginagawa mo, 'no, yung sinasabi mong pinagmamalaki mong ginawa ay pambarangay captain. Natural po, may ginawa po 'yan. Kaya lang yung ginawa niya ba ay sapat para sa maturing siya na epektibo na pinuno ng buong Pilipinas. Iba po yung may ginawa lang, eh, 'no? Iba po yung may ginawa lang na literal. Huwag niyong gawing literal. O katulad niyan, eto po pinagmamalaki. Eto, mula po sa kanila 'to, hindi po sa'tin, Ito ay mula kay win-win situation. Matagal na 'tong tagapagtanggol, eh. Itong mga pumalit sa ano, eh, parang, nire-redefine nila yung meaning ng may nagawa. Alam niya ng kinantyawan ko, napahiya siya, eh. Okey, sa naalala ko lang po ang pinagmamalaki namigay si BBM ng mga, lupain 'no. Si BBM ay, nagbayad ng utang 'no. Si BBM daw nagbayad ng utang, si BBM daw nagpasok ng 300 billion worth ng, binago na nila, eh. Hindi nila maipagmalaki yung 4 trillion kasi wala talaga yun, eh, pledges lang yun, eh. Si BBM daw nakapagpasok ng 300 billion na investment 'no,
Tapos, meron pa isa, eh. Oh, yun, nakapagbayad ng utang, investment, tsaka yung tiger daw ay pinakamalakas daw yung ekonomiya ng Pilipinas sa buong Southeast Asia. Putya talaga. Ah, yung iba ron panay haka-haka 'no, haka-haka. Tapos yung iba hindi karapat-dapat ipagmalaki. Alam niyo yun? Kasi hindi naman siya worth, kumbaga pangkaraniwan lang po yan yung mga namimigay ng lupain. Ginawa na rin po ni Pangulong Duterte yan. At hindi po yan hindi yan yung mga major projects na ipinangalandakan mo, 'di po ba? Yun po yun, eh, yung mga major kasi si Pangulong Duterte at the time, war on drugs, 'di ba? War on drugs siya, eh. Yung war on drugs niya, kinampanya niya tapos ginawa niya. Eto po, sa totoo lang, isa-isahin natin, Una, itutuloy niya yung mga major projects ni Pangulong Duterte. Oh, major. So ano yung mga major projects? Build, build, build. May pangalan siya, eh, 'di ba? O hindi po puwedeng sabihin niyo na walang ginawa. Tindi nitong electric fan, eh. Meron palang electric fan na di ano, yung may timer. Hindi ko alam papaano hanggang 60 minutes lang tuloy ako na may electric fan. Grabe hotel 'no? Kasi nga malamig dito sa Baguio kaya hindi uso yung mga aircon sa iba. Okay, balik po tayo. Yung mga major project dapat, hindi yung hindi yung ah, ginawa na literal. Alam nga naman walang gawin 'yan, eh, pangulo ng Pilipinas 'yan. Oh, ano yung mga major na pinangako niya? Halimbawa sa Build, 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 meron siyang Build Better More. Oh, more projects. Tapos nakatuon siya, itong sinabi niya natatandaan ko, nakatuon siya sa tao. Kasi si Pangulong Duterte malalaking infrastructure, this time 'no, dito naman siya direkta sa tao. Kaya nga po ang sinasabi niya 1 million per year na pabahay. O dun niyo susukatin, isa pa, food security. Yung pangarap niya na 20 pesos na bigas. O nakikipagtalo kayo diyan, 'di ba? Sinasabi niyo, eh, pangarap pa lang naman 'yan, bakit niyo hinahanap? Yun yung ano, eh, yun yung mga major niya, eh. Siyempre yung mga so may Build Better More siya. So, gusto natin makita yung 1 million, hindi niya sinabi na ano, eh, na, 6 million itotodo niya sa last year, hindi po, eh, 1 million every year. Eh, nakakalagpas na po siya ng 1 year mahigit na, eh. Alam niyo yung ibig sabihin? Na dapat nasa right direction ka tapos, ah, yun yung mga malalaki po kasi yun, eh, yung nakaangkla po kasi dun yung friends to all, enemies to none. Yung build, build, build po ni Pangulong Duterte, dun po nakaangkla. Kaya po maraming pondong pumapasok sa atin dahil po dun sa kaibigan niya ang lahat. Alam niyo yung ibig ko sabihin, hindi po yung tsinambahan, 'no? Kaya po dumami yung infrastructure natin. Ang huli po nating infrastructure, sa totoo lang po, ang huli po nating infrastructure na malaki, tatay pa po ni Pangulong Marcos, si Marcos Sr. Si Marcos Sr. pa po yung naranasan natin yung ganyang kalalaki. Pero mas malalaki po yung kay Pangulong Duterte. Okay. Hindi po yan tsinambahan ni Pangulong Duterte. Yan ay dahil dun sa kanyang stance na kaibigan ng lahat. Kaibigan pala ang lahat. Putya, suportahan natin to. Gusto rin kasing magpakitang gilas. Ganito yan, eh. Una, gusto magpakitang gilas ng China at mga Russia at mga non-traditional na
kaibigan natin, gusto nilang maipakita na pagkaibigan nyo kami, mas maganda yung mangyayari sa inyo. Di ba? Okay, tapos yung dati nating mga kaibigan na dehin na hindi na tayo pinapansin, eto pa ulit-ulit ko 'tong sinasabi 'tong tsorya ko na 'to, eh. Tsorya po 'to ng pagpapajeling. Madalas ginagawa 'to ng mga chiching, eh, 'di ba? 'Pag mga hindi mo na sila pinapansin, kunwari may mga manliligaw, o di magkakaroon ka na naman ng intensyon, marubdob na intensyon sa kanila. Yan po yung nangyari. Pati po yung mga hindi na pumapansin sa atin na secure sa pakikipagkaibigan tulad ng Amerika, Japan, Australia, Canada, etc. Ay na-insecure sa mga bagong kaibigan ni Pangulong Duterte. At yan po, isa po sa mga major na naganap sa Pilipinas, yung friends to all enemies to none na yan. Una, wala tayong gaanong naging problema sa China na pinasasama nila. Ngayon, pinasasama po nila yung pakikipagkaibigan ni Pangulong Duterte sa China na ang sinasabi nila ay pro-China. Hindi naman po ganun. Maghanap po kayo. Kasi iba talaga no? Yan po eh. Tapos si Pangulong Duterte po, man of action. Hindi po uso sa kanya yung sisihin si Pinoy. Alam na nga natin na walang inutil si Pinoy. Isisisi mo pa sa kanya. Given na yun. Kaya nga nanalo si Duterte at natalo si Marrojas eh. Di po ba? Alam na natin yun. Na talagang si Pinoy, wala talagang silbi. Pero po yung pinakamamahal, ang ginagawa po ng mga kaalyado o yung mga supporter ni PBBM ay siraan na lang si Digong at si Sara Duterte. Which is very wrong, no? Kasi talagang okay. Balikan natin, no? Mga major project. Halimbawa po, pinunto po yan ni Pimentel. Hindi po pwedeng i-announce ng Pangulo na ang pangarap niya maging 20 pesos na bigas na wala pong basihan. Sabi niya nga, si Pangulong Marcos, si Pangulong BBM ay scientific po mag-isip, mahilig sa numero. So ibig sabihin, may batayan po yung in-announce niya na 20 pesos na bigas, may pinagbatayan po yun. Kwentado nila yun. Ngayon, ang tanong, sino yung nagpipid ng basurang mga impormasyon kay PBBM para masabi niya na pangarap na 20 pesos na bigas? Ibig sabihin, tignan nyo dapat ang direksyon ng agriculture natin. Ang linaw po nung pinakikinggan mo anong ako po nakikinig, pinagtatanggol ko yan Pwede talaga maging 20 pesos ang bigas. Sabi ko, kasi bubuhusan mo ng pondo. Ginawa po ni Pangulong Marcos yan. Binuhusan po yung pondo, yung agriculture. Kaya lang di po nawala yung smuggling. Di po ba? Hindi. Wala rin yun nga ang banat sa kanya yung 20 pesos. Mukhang hindi doon papunta kasi pataas Kay Duterte, sentro talaga niya yung kriminalidad, yung drugs. O real talk po tayo. At hindi niya tinantanan. Ang dami pong kumalaban kay Pangulong Duterte pero hindi po niya tinantanan yung sentro ng mga programa niya. Ito po, ang sentro ng programa niya, i-follow. May mga pangalan na siya BBM, Build Better More. Asa na yun? Hindi na po pangarap yun, lalo na kung susundan mo na lang. Ano po yung mga hindi nasundan? Bakit walang... Kasi po, real talk tayo Bakit tayo tiwala na si Pangulong Duterte
paunlad na yung Pilipinas nung panahon niya. Naniniwala tayo lahat. Bakit tayo naniniwala lahat? Wala pong bansang umunlad ng hindi nag-invest sa infrastructure. Nasa right direction si Pangulong Duterte. Lahat po ng bansang umunlad, no? Inatupag po niya yung kriminalidad. Singapore, China, talagang anti-criminality ang mga yan. Nasa right direction si Pangulong Duterte nung panahon na yun. Kaya nga po natin, ako personal at pinanawagan ko yan sa inyo. Kaya po natin si Pangulong Marcos binoto dahil dun sa panawagan na yun na continuity. Iko-continue mo na lang. Ngayon, ano po ang naging problema natin sa build? Bakit wala na pong malalaking project na antala na po? Ewan ko kung yung mga, siyempre, na-budgetan na niyang yung mga subway na yan, may budget na yan, no? Naiutang na yan nung panahon ni Pangulong Duterte sa Japan. So, nagagawa. Yung bago ngayon, yung mga susunod. Yun po yung kino-question ko. Nasaan yun? Kasi po kasama sa continuity, pati po yung continuity nung budgeting, yung po, nakita na po natin sa actual, di ba? Dati pinagmamalaki nila Pinoy. Inapprove na panahon ni Pinoy yan, may pirmahan na eh. Nakita po natin sa actual, hindi po natatapos sa papel yan. Yung Mindanao Railways nga, tapos na papel, approve na ng NEDA, approve na ng lahat ng tao. Budget na lang ang kulang. Pero kung hindi mo kayang i-follow up yung pagbabudget dyan, walang mangyayari. No? Kung hindi mo makikita yung budget dyan, wala pong mangyayari. Kaya wala po build more. Real to kasi nag-iba eh. Bigla kang balik ka na naman sa dati na friends to one. Hindi ko po sinasabing masama yun na maging kaibigan ng Amerika. Kaibigan din naman natin yung Amerika noon. Pinapakita ko po sa inyo nasan napunta saan nag-discontinue yung mga program. Nakita po ninyo bakit po pasok yung mga investors kahit hindi ganong umaalis na, lalo na yung mga fair share ni Duterte kasi kinukumpara nila umaalis din naman si Duterte. Correct, umaalis. Pero hindi niya kinontinue yun na yun na yung kanyang yun na yung naging buhay niya. Doon na siya kumukuha sa paalis-alis. Sa mga unang taon lang ni Pangulong Duterte yun. Kinakailangan niya magpakilala sa ibang bansa eh. Pero sa later years, dito na lang si Pangulong Duterte, kusa na pong pumapasok yung mga investment. Kasi nakita nila, totohanan yung war on criminality, totohanan yung build, hindi talkies. Totohanan po na nakipagkaibigan si Duterte sa iba't ibang bansa. Tinitignan po yan eh. Ngayon po, real talk tayo. Pag pinag-usapan po yung Taiwan, yung problema ng Taiwan-China, sa mga international news, lagi pong naisasama yung Pilipinas. Na dito yung mga EDCA, hindi lang EDCA ang pangalan. Ang sinasabi lang, may mga bases dito yung Amerika. Baka dito pa sa atin, sa West Philippines. Kasi pinopromote natin eh. Pinopromote natin, tignan nyo po nagpo-promote yung Pangulo natin na pumasok kayo dito. Pumasok kayo dito mga foreign investors. At the same time, pinopromote din po ng mga politiko natin na, binobomba tayo ng China. Alam niyo yun, yung ang tingin ng mga ibang bansa, tuwan-tuwa kasi tayo na parang inaapi tayo. No? Parang, di ba, sa totoo lang, inaapi tayo ng China, tinitira tayo. Wala naman pong problema dun. Pero yung halos lahat ng buong mundo na alam na may sigalot tayo ng China,
May sigalot pala ng China yan eh. Sino yung matinong investor, di ba? Napapasok dito kung ang nababalitaan nila na hindi tayo good with China, nakapit bahay natin. Ang dami na nga kuro-kuro, is the Philippines going to be the next Ukraine? Di ba? Paano? Ikaw matino ka puta. Pera ko to eh. hindi naman to para tataya ako diyan eh. Tapos tinitignan din nila yung ating stock market. Marami bang pumapasok? Madali naman po mag-search eh. Marami po bang pumapasok na sa stock market natin? Yun po yun eh. Badong Baguio migrant. Ang point lang natin mga kapatid, major yung mga major program, hindi po yung pagmamalaki, yung nagbayad ng utang. Totoo naman yun. Tignan nyo kung aatakihin nyo lang po sa sinasabi natin, ang ibig sabihin ay major program, ganun. Ito, punta na po tayo rito. Nalibang tayo, kala ko natalakay ko na, buti na lang nagpaalala. Si Senator Pimentel po, ano po yung basis niya? Bakit niya po questionin sa Supreme Court, di ba? Babawasan na lang natin ang pasakalye pag in-upload ko po ito na babawasan ko na lang ng pasakalye dun sa mga walang katuturan. Ayon po kay Pimentel, ito po yung mga dahilan niya bakit isasampa niya sa Supreme Court. Ito, si Pimentel muna. Petisyon versus 2024 National Budget ihain ni Senator Pimentel sa Supreme Court. So ano po ang sinasabi ni Pimentel? Ito po, no, kino-question niya yung 2024 budget at sinasabi niya na ito ay unconstitutional. Ayan. Bakit daw po unconstitutional? Okay. Target ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na maihain sa lalong madaling panahon ang petisyon sa Korte Suprema para questionin ang 449.5 billion na dinagdag ng Kongreso sa unprogrammed appropriation sa 2024 national budget na ayon sa kanya ay labag sa konstitusyon. Okay. Bakit po labag sa konstitusyon? No? Napaliwanag niya na yan dati. No? Kaya po labag sa konstitusyon, ang Kongreso daw po, hindi sila pwedeng magdagdag ng budget. Ang pwede lang nilang gawin mula po dun sa inihain ng Pangulo. Kasi po, ang magpapatupad po, tagapagpatupad, yung executive branch. So sa kanila po magmumula yung kahilingan. Sabi ng presidente na nagre-represent sa buong executive, ito ang kailangang kumpondo. No? Ito lang. So walang karapatan yung taga-approve. Sila kasi nire-review nila eh. Hindi po pwedeng manggaling sa Kongreso yung mga pagkakagastusan. Ang pwede lang nilang gawin, pwede po sila magbawas. Kunwari, ang budget para lang madali 1 trillion. Pwede po nilang tapyasan yon. Sa tingin nila, hindi naman importante yan. Pero hindi po sila pwedeng magdagdag. Kasi pag nagdagdag sila, hindi na galing sa presidente yun. At bawal nga po yun. Bakit manggagaling sa iyo yung proposal, taga-approve lang naman kayo? Alam niyo yung ibig sabihin? Taga-approve lang kayo eh. Parang kung tayo mga teacher, pwede bang ang pangit naman na sulatin mo? Di ba nung araw may sulatin tayo, team? Pwede bang teacher na mismo yung gumawa? Hindi, taga-rate ka lang. I-approve mo yan o hindi. Ganon din po yung budget.
galing po yun sa Pangulo. Kung magkano po yung hiningi ng Pangulo, pwede mong tapyasan kasi kakatwiran mo, hindi kailangan to. Hindi kailangan yan. Okay. Yun yung una. No? Ikalawa, pwede po nila, kung tinanggal nila, pwede po nilang dalin sa iba. Yan po yung ginawa nila sa confidential fund ni Sara Duterte. Nilipat po sa iba. O confidential fund, ilipat na lang natin to sa ibang proyekto ng DepEd. Yun po, pwede po nilang gawin yun. Ang hindi po nila pwedeng gawin, magdagdag sila ng pondo. Okay? So sa madaling salita, etong 449.5 billion na idinagdag ng Kongreso, unprogrammed. Hindi alam yan kung saan gagamitin. Ha? Kasi wala nga sa Pangulo eh. Hindi nga galing sa Pangulo. Unprogrammed. Ibig sabihin, bahala na kung sino. Kunwari, yung 12.5 na dinagdag sa mga congressman na budget nila. At iba pa. Iba pa yung sa ayuda. Yung ayuda kasi, kabuuan nun, 500 billion. Dapat nga, kino-question din nila yun. Nagtataka nga ako rito sa mga to. Bakit wala nakaisip ni isa sa mga senador at congressman na questionin bakit mas malaki pa yung ayuda ngayon na walang pandemya, ngayon na hindi tayo bibili ng mga bakuna, ngayon na hindi tayo mag-hire ng mga tracer, no? Ngayon na hindi tayo magtatayo ng mga isolation room at kung ano-ano pa. Bakit mas malaki pa yung budget sa ayuda ngayon? Samantalang, sinasabi rin na mas maliit naman yung matatanggap na ayuda, 5,000 lang daw. Samantalang nun, mas malaki na yung natanggap, 6 to 8,000, 2 beses pa. Bumili pa ng bakuna, bumili pa ng PPE. Eh, hindi nila kino-question eh. Okay, ikalawa, yun na nga, no? Dapat nilang questionin yun sa Supreme Court. Okay. Ngayon, hindi lang po si Coco Pimentel ang nakasilip. Pero ang maganda po sa sinabi ni Coco Pimentel, meron din po siya. Correct naman. Meron din po siyang kasama na congressman na hindi po si Congressman Lagman. Iba pa yung atake ni Congressman Lagman. Magso-Supreme Court din si Congressman Lagman. Akala nyo, ha? Sa isip-isip siguro ni Tammy. Kala ko makakampi na natin to si Lagman. Bakit bumibira na naman? Mga dilawan, kakampi nyo? Wala pong kakampihan. Ang mga dilawan po, ang kakampi ng mga dilawan, interest nila. Interest nila na kampihan kayo ngayon laban sa mga Duterte. Pero habang buhay kayo magkakampi, maniwala kayo sa mga, kaya nga dilawan nyo. Kaya nga dilawan niya mga yan. Ito po ang atake naman. Iba naman po ang atake nito ni Congressman Lagman. Ayan, no? Albay Representative Edsel Lagman raises concern about the constitutionality. Pareho po nilang kino-question yung constitutionality of the 2024 GAA, alleging that it includes 449 billion in excess funds beyond the president recommended budget. This year, consequently, a constitutional challenge before the Supreme Court is in order to cleanse. Ano pa lang siya? Pinapanawagan niya pa lang. Pero pagkakaiba po, pino-point out niya lang na dapat i-challenge to. Samantalang kay Coco Pimentel, i-challenge na nila. Natawa naman ako sa Sara Isko. Alam niyo po, wini-welcome naman namin kayo mga Iskonian. Pero kulang po kayo. Kulang po kayo sa pagpapares kay Sara Duterte. Welcome po kayong suportahan si Sara Duterte, pero kalabasan naman siguro na mag-impose po kayo sa aming Vice President.
sa ating Vice President. Hayaan niyo pong dumiskarte yung mga Duterte. 'Di ba nadala na nga tayo, 'di ba? This time, pwede po ba Duterte naman po ang pakinggan natin? Wag naman po yung mga leader na, wag naman po yung ating mga vloggers. Ako, sumuko na ako eh. No, mali na nakipag-team up, mali na nagpagamit tayo mga Duterte. No? Pwede po ba na hayaan nyo na po si Sara Duterte at mga Duterte magpasya? Kasi diyan tayo napapahamak pag may iba nagpasya. Suportahan po natin yung mga Duterte. Kung ayaw po natin suportahan, may iba po tayong gustong suportahan. Kasi magki-create po ng ref yan eh. Di ba? Gusto nyo po itambal kagad si Isko kay Sara Duterte. Hindi naman po, kayo po Isko niyan na sumusuporta kay Sara Duterte. Kami po, yung mga tinatawag na nabudol na sumusuporta rin kay Sara Duterte. Ito po, isa-isa lang po muna. Hindi pa po tayo matindi po itong kalaban. Gusto nyo po kagad, biyakin kagad yung mga supporter ng mga Duterte. Ibiyakin kagad na dapat si Sara, si Isko ang ano. Wag pong ganun. Wag po tayo mag-impose this time sa mga Duterte. Nadala na tayo dyan eh. Hindi tayo nakinig kay Tatay Digong. Si Sara hindi nakinig kay Tatay Digong. Siguro madadala na si Sara Duterte. Huwag tayong gumawa na, kasi marami pong hindi naman supporter si Isko Moreno na Sara Duterte supporters. Duterte lang po tayo muna. Kasi kung i-insist nyo, ito ay hindi po to channel ni Sara Isko. Hindi po to Isko niyan. Pero wini-welcome po namin. Kaibigan ko na po yung mga Isko niyan. Di ba? Pwera sila Banat Bay kasi hindi naman sila malalaking tao sila eh. Hindi naman po sila yung mga munyirap na mga Isko niyan katulad nila Parak at saka nito ni sino isa? Si Bisdak. Ay nagkasama na kami. Ganun po, no? So, ingat-ingat tayo kasi wag po natin bitakin. Marami po supporter si Sara Duterte na not necessarily ay supporter po ni Isko. Ang mga PMA, hindi naman po Isko niyan yung mga yan. No? Kaya hayaan nyo po magpasya si Sara Duterte. Kung naniniwala kayo kay Sara Duterte. Ngayon, kung si Isko lang talaga kayo, huwag nyo po kaming anuhin. Sobra naman kayo. Pag nag-sorry, titigil ko na yung point ko. Huwag ganun. Hayaan nyo po ako po yung nagbablog. Nililinaw ko po yung punto ko. Hindi po ako against sa mga Iskonyan. Okay, balik na po tayo. Okay na po yun ha. Hindi po ako, ngayon pa ba magkakaibigan na kami ng mga yan? Balik na po tayo. So natutuwa po tayo. Natutuwa po tayo dito sa pangyayari na pati po yung kamakailan lang kakampi ni si Tambi siguro. Puta sabi, si Lagman pinupuri pa ako niyan. Bakit bumibira na sa kasama siyang gumawa niyan? Ayan ang mga dilawa. Kala nyo, maasahan nyo. Tignan nyo. Sino bumabanat ngayon sa gobyerno? Naro sa rally. Si Brosas, di ba? Ang tinitira nila, si BBM sa chopper. Kaya po kayo po nakakatawa. Ang daling no? Akala nyo matatag yung alyansa nyo na yan. Naku po, wala pa nga isang buwan, no? Nagsuportahan kayo para tanggalin yung CIF. Pakinggan nyo yung banat ni Brosa sa rally.
Sino binibira? Itong gobyernong ito ay walang ano sa mamamayan. Oh, 'di ba? Picture-picture kayo, kala nyo gano'n magtrabaho yang mga yan, ah. Allergic pa naman yan allergic pa naman yan si ano, si Tambi sa mga puna-puna. Okey, yan lang po ang ating topic, para sa araw na 'to. Ah, hindi ba kuwento ko lang